Bago po tayong ituturo sa iniisip natin, ayaw natin ng stress, di ba? Pero hindi nyo alam, merong good stress at merong bad stress. Kadalasan ang alam lang natin yung mga bad stress, di ba? Marami nagsasabi, kahit mga sa overseas worker, stress na stress ako dito, ayoko na ng stress. Hindi rin maganda ang walang stress. So, paano natin gagawing good stress? O ano ba itong mga good stress kumpara sa bad stress? Okay? Bibigay tayo ng mga example. Ang mga klase ng good stress, nagbibigay sa'yo ng motivation, nagbibigay ng lakas, nagpapalakas to. At yung stress mo sandali lang, kaya mo labanan. Exciting pa nga ang good stress, gumaganda performance mo. For example, nabigyan ka ng promotion sa trabaho o naging manager ka sa trabaho, stress yun, pero maganda yun. Nagpakasal o may bago kang trabaho, lumipat ka ng bahay, very stressful. Magkaroon ng anak, very stressful. Bagong negosyo, very stressful. Kahit nga yung pagbe-vacation, minsan stressful din yan. Okay? Nag-aaral. Okay? Meron kang bagong inaaral, stress din yan. Diba? Bagong exercise na ginagawa, meron kang gusto habulin, merong project ang senior. So, lahat ito, stress to, pero pwede siya gawing good stress. Ang ibig ko sabihin, nagbibigay sa iyo ng motivation, may gana para mabuhay, magtrabaho, paghihirapan mo yung ginagawa mo, project mo, negosyo mo. Pero dapat itong stress mo, short term lang. Siguro may limit, siguro 1 taon, kaya mo gawin. At kaya mong talunin, kaya mo labanan. Ibig sabihin, kaya mo gawin. Kaya mo aralin, kaya mo i-exercise, kaya mo i-negosyo. At gagamitin mo yung utak mo, mag-focus ka para maging excited ka, ganado magising, driven to succeed. So, excited itong mga taong to. Maraming benefits ang good stress, yung tamang stress lang. Maganda sa utak. Tumatalas yung utak mo. Pag nagawa mo to, kaya nag-aral ka na isang mahirap o may tinapos kang project, o napagod ka pero feeling mo mas lalakas ka, 'di ba? Kaya mo na confident ka na. Okay? Hindi ka na madi-depress, mas ma-excite ka paano may trabaho ka. Lalakas pa immune system mo. Parang exercise, 'di ba? Ba't ba tayo lakad ng malayo? Exercise nakakapagod. Kasi pagkatapos mo mag-exercise after 1 week, 1 month, lalakas ang pakiramdam mo next day. Ganun din 'yan. Yan ang mga good stress. So, yung may ginagawa sa bahay. Tatanungin nyo, Dok, pwede bang matulog na lang lagi? Diba? Kain, tulog na lang, walang gagawin. Hindi po pwede. Pag wala tayong ginagawa, tulog lang, nood lang ng TV, madidepress din kayo. Malulungkot rin kayo. Mawawala ng saysay yung buhay. Diba? Hindi rin pwede. Kaya yung mga nagtatrabaho sa abroad, alam ko, mahirap, marami nagre-reklamo. Pero, tingin ko good stress yun kasi maganda namang kita natin kaysa walang trabaho, di ba? O di ba, kung nasa first world country kayo, maraming benefits sa first world country. Palagay natin, nasa US kayo, Canada, Europe o Singapore, di ba? Maganda, marami kang makikita doon, marami kang mapupuntahan, di ba? So, gamitin mo yung mga opportunity mo for good stress. Okay? Ano naman yung kilala na natin na bad stress? Pero itong mga bad stress, aayusin natin gagawin natin siyang good stress o babawasan natin bad stress. Ito naman ang mga bad stress. Nagkasakit, may medical problem, siyempre bad stress yun. May sakuna, may sakit sa pamilya, o meron, may pumanaw na kamag-anak, yan, very stressful yan. Nag-away mag-asawa, maghihiwalay, stressful din yan. May away sa pamilya, personal relationship, kulang sa pera, very stressful din. Walang trabaho, yung anak natin may problema, stress din yan. Sa trabaho, maraming pinapagawa, job demands, stress din yan, di ba? So, ito pwede kasi maging bad stress yan, pero aayusin natin. Ano naman senyales nito, di ba?
nervyos ka, 'di ba? Tapos feeling mo hindi mo kaya labanan itong mga stress mo, mahina na performance mo, na-overwhelm ka, isip mo hindi ko na kaya to, malulubog na ako dito. Yung well-being mo hindi na maganda. Okay? Kasi itong mga tinitingnan nating bad stress, hindi naman natin maiiwasan itong mga stress na to eh. Lahat naman magkakasakit. Meron naman talaga magkakasakit sa pamilya, 'di ba? Wala namang, siyempre anak lalaki yan, may sariling utak yan, marami hihiwalay yan, di ba? Pag teenager, matigas talaga ulo, di ba? Parang kasali na yun sa buhay eh, di ba? Talagang pag teenager, ang bata, turo yan ng psychologist. Talagang re-rebelde yan. Pag hindi nag-rebelde yung anak nyo, swerte. Pero usually teenager, hihiwalay talaga yan sa magulang. Mga edad 15, 16, hihiwalay yan. Pero oras na tumanda na sila, pag umabot na sila siguro ng 25 o 30 years old, o kung may asawa na sila, may anak na sila, babalik ulit sila dapat sa iyo. Magiging anak mo na sila ulit at age 30. Pero at age 16 hanggang 25, rebelde, galit sa iyo, ikaw lahat may kasalanan. Yan ang turo ng psychologist. Kayo na magsabi kung tama o mali. So, itong mga bad stress, dapat himayin natin. Paano siya ayusin? Unang-una, baka itong bad stress mo, sobra ka lang takot eh. Baka meron ka lang fear na mali. Takot ka magsalita, takot ka humarap sa tao. Itong mga bad stress, paulit-ulit sa utak. Repetitive thought patterns. So, pag ulit ng ulit, kailangan makontrol mo lang. Pag may babasok na bad stress, di makinig ka ng music. O sarado mo muna yung computer, di ba? Kung igalaw-galawin mo na yung kamay, di ba? Lakad-lakad ka muna. Alis ka muna doon sa stressor mo. Kung stress ka sa trabaho sa computer, close mo muna, kinig ka muna music, lakad-lakad ka muna, tingin ka muna sa labas, di ba? Para mahinto lang yung nagpapastress sa'yo. Baka nagwo-worry ka ng future events. Kinakatakot, nako, medical test ko, delikado, mamatay na ba ako, matatanggal na ba ako. So, worry ng worry ng worry. Wala naman tayong magagawa sa worry, di ba? Gawin mo lang yung kaya mong gawin, di ba? Malamang naman, di mangyayari yun. Tsaka kung merong negatibo mangyari, aayusin nga eh. Itong bad stress nga, tuturuan ko nga po kayo paano aayusin. Baka naman perfectionist ka. Gusto mo, perfecto lahat. Lahat walang sakit, lahat mayaman, imposible yun. Walang ganon. Lahat walang sakit sa katawan, imposible yun. Kasi pagising mo sa umaga, may 8 parte pwede sumakit sa iyo. Ulo, leeg, likod, paa, counted yan sa nagkakaedad. So, dapat realistic lang tayo. Okay? Meron ka rin baka behavior na nagpapastress sa iyo. Baka sobra kang schedule o yes man ka o yes woman. Lahat ng paggawa sa iyo, yes, yes, yes. Hindi mo naman kaya. Hindi ka marunong magsalita ng hindi ka marunong tumanggi. Baka masyado kang passive, di ba? Masyadong matatakotin, sunod-sunod lang. Kaya lalo sumasama yung loob mo. Hindi ka assertive. Ayaw natin yung aggressive. Ayaw natin yung passive. Aggressive, sobra tapang. Passive, sobrang duwag. Assertive, tama lang. Kung ano ang pwede sa'yo, dun lang. Pag pinapagod ka na, oras mo na, sabi mo, hindi ko na kaya, ito lang kaya ko. Okay, baka kulang lakay sa plano, kaya nai-stress, baka sinusunod-sunod mo. Ako kasi kung may gagawin ako, maaga ako. 1 year before, nakaplano na ako eh. Nag-uumpisa na ako, nakaplano na. May ready plan na. Hindi yung biglang pasok, yun na yun, di po. So, ano senyales pag nitong mga bad stress, naturo ko na to sa inyo, tumitigas ang muscle, pinapawisan ng malagkit, mabilis heartbeat, minsan blood pressure tumataas. Makita mo yung stress na tao, kahit manonood ko sa video nila, mabilis ang hinga. Mihingal sila, ganyan, kita mo. Yan, makikita mo ganyan sila pag stress sila. Immune system humihina, hindi makatulog, usually mas kunot na noo. So, itong mga bad stress, pwede gawing good stress. Hahanapan mo ng paraan. Marami yan eh. Lahat naman may positive eh. Merong may malalang sakit sa pamilya o merong namatay.
na close. Minsan, pag may namamatay, ang nakikita ko, based on experience, nag-aayos yung pamilya. Yung mga mortal enemy na magkaaway, pwede magbati. Minsan, doon nabubuo yung magandang negosyo. Like ako, kinakwento ng nanay ko dati eh. Kasi nung si Doc Willie ay 3 months old, 3 months lang old ako, nahulog ako ng nanay ko, nahulog siya, nabali yung itong binti ko, na fracture talaga to eh, 3 months eh. Paano unsteady yung nanay ko. So nabali yung pa ako. So 3 months old, iyak ako nang iyak, nakakas pa ako. Pero dahil do sa injury ko, nakaisip sila ng negosyo. So 1963, nakaisip sila ng negosyo, nagbati-bati yung pamilya. Kaya nagawa nila yung negosyo nila. Kaya doon sila kahit papano, meron silang business. So minsan yung bad, pwede maging good. Hahanapan mo lang ng good. At ang stress, dalawang klase din to bukod sa bad and good. Merong acute stress at may chronic stress. Okay? Ang acute stress, yung biglaan lang. Biglang may deadline. This week, tuloy-tuloy ang trabaho. Puyat na puyat, 1 week. Yung mga acute stress, hindi naman yan delikado sa kalusugan. Kasi short time lang yan eh. Short time lang eh. 1 week ka lang na stress sa trabaho mo, okay na yon. Ang delikado, itong chronic stress, yung ilang buwan, ilang taon ka na nai-stress, naiinis, nalulungkot, ilang taon na, so nadidepress, nagkakaroon ng anxiety at mental health disorder. Okay? So final tips, paano makakaiwas sa stress? Sabi ko nga, may mga good stress kayo mismo. So hanapin mo na kung ano yung goal mo, tanggapin mo na yung stress na yon na saktong-sakto lang. Okay? Like ako, kita mo, araw-araw tayo naghahanap ng topic para makatulong sa kababayan natin at pinofocus ko nga yung pangmahirap na gagaling sila sa murang paraan. Diba? Puro libre naman itong tips natin. Exercise is a good stress. Diba? Pag tumatanda, lalo na senior, exercise talaga. Pakonti-konti everyday para ma-maintain yung lakas. Okay? Tigil na rin yung mga alak kasi nakakadagdag ng stress yan. Alak, bisyo, droga, hindi maganda. Healthy diet, may tulong sa stress. Kahit nababad stress ka, kung pagkain mo naman, puro gulay, puro prutas na masustansya, lalo na sa mga overseas worker, ang dami nyo mabibiling mga gagandang pagkain, baka mura pa dyan. So, kunin nyo na yung advantage of being abroad na maganda hangin, maganda healthcare, mura lang, meron kayo pagkain na nabibili dyan sa bansang yan na mura, na healthy, yun ang kunin nyo, di ba? Na hindi natin makakain sa atin, baka sa ibang bansa lang meron, di ba? Yung mga masasarap, makakain, yung mga blueberry, yung mga kale, kung ano-ano pang mga salmon na pwede, di ba? So, nutrition, take advantage. Priority, gawin lang yung pinakamahalaga. Tapos yung mga massage na tinuturo ko, very important. Relaxation ako. Yung mga stretching, after this video, mag-i-stretch ako. Pag medyo may edad na, every morning, yan ang pampahaba ng buhay ng mga Japanese, galaw-galaw. Kasi buong gabi sumikip yan. Kinalawang ang joints natin habang natutulog. Breathing, relaxation, tuloy yung gamot, at talking. Diyan magaling ang Pilipino, kwento. Labas ang sama ng loob, di ba? So, dun lang sa mga kaibigan mo, pag nalalabas mo yan, parang yung usok nalalabas eh. Yung stress mo bumababa. Huwag lang manira sa social media. Kayo lang, mag-usap lang kayo, huwag na kayo mag-post, di ba? Para walang problema. Acknowledge the signs na nai-stress ka na, nabigay ko na sa inyo signs, at ayusin mo yung source of stress. Okay? Lastly, may tinatawag na reframing. Alam nyo ano reframing? O last tip ko to. Pang psychologist ko yan, parang frame. Pag finrame mo yung sarili mo na ako ay mahirap, hiwalay, may problema anak ko, maalas ako, ay malulungkot ka, di ba? Kasi na-frame mo sarili mo na ganyan eh. Pero kung ilipat mo yung frame mo, isipin mo, at least healthy ako, at least may trabaho ako, hindi naman ako nakakulong, wala naman akong kaaway, di ba? Buhay naman yung close friend. I mean, kung
if-frame mo as may pera naman, ikumpara mo yung sarili mo sa mas mahirap, sa may malalalang sakit, sa mga na-aksidente, sa mga lugar na may gera ngayon, di ba? So, maswerte pa rin tayo. At least walang gera dito. Kasi pag may gera, talagang kita mo sila, walang pagkain, talagang nagkakamatayan eh. So, depende sa frame. Pag finrame mo yung sarili mo, kinumpara mo doon sa mga war-torn countries na mahihirap, okay tayo. Paradise tayo. Diba? Another day in paradise nga, sabi sa kanta. Pero kung frame mo yung sarili mo na lugi ako, negative ako, malulungkot ka. So, nasa pananaw yan, nasa inyo yan, para maging, kaya itong mga bad stress, gagawin natin good stress. At kailangan mo yung mga trabaho mo, huwag ka na magreklamo na bad stress ka kasi kailangan mo yan eh. Yang bad stress magpapalakas sa'yo. Yan ang challenge eh. Kailangan may challenge sa buhay para at least mas naka-optimum level of energy. Salamat po.